Reyes, ang kalmado mo naman ha. Ang dami nakapaligid sa'yo, nakakainom ka pa rin? Babalahan kita. Huwag mo kong subukan. Akala ko bang yabang mo? Ipakita mo sa akin. Patid mong si Ramon, tinapos na namin. Wala na siya. Anong sabi mo? Ang lamig, no? Punyeta! Maling binanggaan nyo! Patayin nyo yan! Pulis! Dali! May mamamatay! Antonio! Huwag! Antonio! Huwag mo akong patayin! Pakiusap! Pakawalan mo ako! Huli na! Tigil! Silyo! Antonio! Di mo ko mapapatay! Hulihin siya! Lahat ginawa niya lang? Ang akusado, si Antonio Reyes, dahil sa paglahok sa isang malaking away at pumatay na maraming tao, ay hinahatulan ng malaong taong patakakulong. Ipapatupad agad. Kumusta na si Kuya Ramon? Ligtas na siya. Sabi ng doktor, magigising din siya. Walang problema. Mabuti naman. Tonyo, maingat ka sa loob. Kami ng bata. Tain ka namin sa labas. Sally, buntis ka? Sally, sorry. Ansama ko. Kasalanan ko lahat. Huwag mong sabihin yan. Minsan, Sanji. Tapos na ang tawag. Sally, magtiwala ka. Huwag mo kong alalahanin. Magbabayad ako rito para makalabas agad. Para mabawi ko kayo. Dun sa Sanji, pasok kumaisi ka. Sige po, mababait po ako para makalabas agad. Ang kinis naman ng kutis nito. Are! Pitaw! Anong ginagawa mo? Pati lang yan ni Boyet sa'yo. Bakit ka nagagalit? Siya yata ang pinuno nila. Para mabuhay ako rito, dapat ko muna siyang tapusin. Hindi. Nangako ako kay Selly na magpapakabait ako. Kuya Victor, matigas ang ulo nito. Wala yan. Gusto ko nang matigas ang ulo. Hayaan mo siyang mauna.
Pag tinanong ng gwardiya, may masasabi tayo. Ako na bahala, Kuya Victor. Alam ko na ang gagawin. Ulong taon man ang sentensya basta magpakabait lang ako. Makakabawas ng 1 o 2 taon. Labhan mo to. Bakit? Panghugas lang ng medyas para kay Selly at sa bata. Antonio, kailangan mong magpigil. Eto pa. Kuya Victor, Parang babae to. Wala siyang tapang. Binaturo sa mukha ang medyas, pero di man lang siya nagsalita. Tingin ko, siguro may ginawa siyang kahihiyan, kaya siya nandito. Pagkatapos ng medyas, ipahugas mo rin ang inidoro. Sige, Kuya Victor. Gago! Anong tinitingin mo? Linisin mo yung inidoro! Utusan mo ba ako? May reklamo ka? Ay, magiging tatay ka na. Huwag mong patulan ang mga to. Maglinis! Kako. Kuya Vito, kung to ay laging tuwag, wala tayong magandang dahilan para bugbugin siya. Bakit ka nagmamadali? Ang asong napipilitan, kumakagat. Tingnan natin hanggang kailan siya magtitiis. Ay, pasensya. Di ko napansin. Ayoko ng manggulo. Bakit niyo ako pinipilit? Pinipilit ka? Ano ngayon? Subukan mo. Puro poma. Subukan mo nga. Malalaman mo. Malalaman mo. Subukan mo ako! Ngipin ko! Sige, ikaw ang nauna, ha? Suga! Sino matapang? Tapusin mo siya! Huwag mo kong subukan. Sa susunod, hindi na ganyan kadali. Kuya Victor, ayos ka lang? Hindi pa tapos to. Siyempre, anumang hampas lupa ay pwedeng mang-api sa akin. Pangtulog niya mamaya, Saway ka na naman. Mukhang yung sinabi ko, wala sa isip mo ha. Protektahan si Kuya Victor!
Papatayin ako! Tulong! Papatayin ako! Mukhang kailangan ng walising. Tigil! Buksan ang pinto! Tigil! Solitario! Hintay ka! Sumama ka sa klinik. Grabe ang tiniis ni Kuya Victor. Ang mga suntok ng gagom yon, parang ulan. Hindi pa tapos to. Babawi ako sa kanya. Nasaan si Victor Santos? Antonio, kailangan ka lumabas! Tama na. Nasaan si Victor Santos? Huwag kang mayabang. Kuya Victor! Kuya Victor! Kuya, dahan-dahan lang. Kago! Huwag mong isipin na dahil magaling ka. Huwag mong isipin na dahil magaling ka. Huwag mong isipin na dahil magaling ka, pwede ka nang magyabang. Lalabas ka rin dito, di ba? Sa labas, si Kuya Victor ang hari. Magpakumbaba ka na kay Kuya Victor. Kailangan ko sa puting tuluyan. Kailangan ko sa puting tuluyan. Saan siya? Sa suko. Sabi ko, luhod siya. Tumahimik ka! Dahan. Bakit niyo pa? Kasi ginulo ang taong yan. Anong ibig mong sabihin? Hindi mo ba alam kung bakit siya nandito? Mag-isa, isang kutsilyo. Pinatay niya ang 12 ng tao sa Victory Lounge. Mukha siyang mabait pero malupit siya. Handa siyang mamatay sa laban. Anong sabi mo? Anong pakana mo yan? Mali ako noon. Mapatawad ka na. Patawarin mo na ako. Mula ngayon, ako, si Victor Santos, ay susunod sa'yo. Baka nasiraan ka na ng bait? Wala akong pake sa'yo. Huwag mo na lang akong gambalain. Kuya! Tayo na, kuya! Kuya Victor, ano ginagawa nyo? Ikaw ang tagapagmana ng Tagumpay Holdings. Ikaw ang may huling salita sa lungsod na mabuhay. Bakit bigla kang lumuhod sa kanya? Tumahimik ka. Mula ngayon, si Kuya Tonyo na ang boss ko. Si Victor Santos. Kayong lahat, pag nakita nyo si Kuya Tonyo, respetuhin nyo siya. Walang problema. Dung ka, dung! Kuya Tonyo! Kuya Tonyo, mula ngayon, ito na ang higaan mo. Comfy. Yung dati kong higaan. Akin na po yung pwesto nyo. Nagpapalabas po kasi ako. Sabi po, kulang daw ako sa tubig. Kaya sa tabi ng CR lang po ako makakatulog. Ano pang iniintay mo? Ipasok mo na ang pampaligo ni Kuya Tonyo. Ito po ang pampaligo para sa inyo. Sakto lang po ang init. Opo. Kuya Tonyo, ayos po ba? Ganitong pakiramdam. Kakaiba. Kuya Tonyo! Huwag na kayong ganyan. Hindi po pwede. Ikaw ang boss ko, si Victor Santos. Kuya Tonyo, ayoko po ng karne. Tikman niyo po itong bola-bola. Masarap po to. Tama na. Kain na. Kuya Tonyo, pumayag ka na. Kain pa po. Kuya Tonyo! Kuya Tonyo, gusto mo pa ng prutas? Ipapakuha ko sa labas.
Ang taba mo na. Sa 5 taon. Salamat, ha? Wala yon. Sige, alam ko na. Iayos mo na. Kuya Tonyo, malaya na ako. Malaya ka na. Mabuti yan! Oo nga, si Kuya Victor ang tagapagmana ng Tagumpay Holdings. Sa labas, malakas siya, may koneksyon siya. Mabuti yan. Sa tagal na. Hindi ko man lang tinanong kung bakit ka napunta dito. Ngayong malaya ka na, mag-ingat ka. Huwag na natin pag-usapan yun. Wala, kabataan lang. Pero malubha na ang tatay ko. Ang daming gawain sa kumpanya, ako na ang bahala. Nakaka-stress lang isipin. Naimbestigahan ko na yung kaso mo nun. Ang totoo, self-defense lang yun. Pero pinahamak ka lang. May ginawa ako sa labas para sa'yo. Binawasan ng 2 taon. Malaya ka na rin. Salamat. Wala yon. Magkakapatid tayo. Paglabas mo, ilibre kita at si ate. Sige, malapit na. Makikita ka na ba sila? Tingnan mo, ito ang baby natin. Sa tingin mo, ano ipapangalan natin sa kanya? Angel na lang. Sige. Angel, tawagin mo si Papa? Tawagin mo si Papa. Pa. Hintayin niyo ako. Pabalik na ako agad sa inyo. Kuya Victor, ayos na po ang papeles. Kuya Tonyo, alis na ako. Sige. Alis na. Kuya Tonyo, kumusta po? Massage ko pa po ba ang balikat nyo? Kuya Tonyo, okay lang ba? Ayos lang. 0337，你可以出去了。 Congrats, Kuya Tonyo! Magpakalaya ka na, Kuya Tonyo! Ingat po! Magbati! Kuya Tonyo! Kuya Tonyo, assistant po ako ni Ginong Santos. May inaasikaso lang po si Ginong Santos. Pinapunta po ako para sunduin kayo. Salamat sa effort. Kuya Tonyo, papagupitan ko na po muna kayo. Sige na lang. Kuya Tonyo, saan po tayo? Alis na kayo. Pero baka matakot ang pamilya ko. Boss? Susundan ko si Kuya Tonyo. Mayora. Bayad na. Balik kayo! Ang sexy ng puwet ng Mayora. Anong ginagawa mo? Mayora, sa tingin mo, di ba sayang lang sa basurang si Antonio? Sayang lang, di ba? Sa mga taon na to, paano mo naman nasisiyahan sa gabi? Lumayas kayo! Hindi kayo welcome dito! Lumayas kayo! Hindi kayo welcome dito! Huwag kang magalit, Mayora. Hindi ka na maganda. Makinig kayo! Kapag di pa kayo umalis, makakatikim kayo sa akin. Haba,
Scissors lang? Sino tinatakot mo? Sige, tusukin mo ko dito. Babe, naglalaro ng scissors. Alam mo ba yan? Tinyo siya! Bitawan niyo ako! Harap! Tinyo siya! Bitawan niyo ako! Ano ba talaga ang gusto niyo? Anong gagawin? Siyempre, tikman ka namin. Tagong galawan, ha? Ang sarap ng katawan mo. Piha! Are. Ang bewang mo. Ay, ang suso mo. Bewang mo. Eh! Tigil! Ang mukha mo. Tonyo! Antonio! Tauhan kami ni Boss Mario! Mario, nandyan din kayo 5 taon ng nakaraan. Kung nandyan kayo, bakit hindi kayo natuto? Tonyo, kalma lang. Pinaghirapan mo makalabas. Huwag ka nang gumalik. Sige. Subukan nyo lang bumalik dito. Mawasakin ko kayo. Layas! Alis na kami! Tonyo, sa wakas, nakalabas ka na. Sally, okay lang. Naparik na ako. Wala nang mga api sa'yo. Nasaan si Angel? Si Angel, nasa skuna. Hey, utak. Nasa scuba. Nasama kong ama. Hello, Teacher Cora? Ako po. Anong sabi niyo? Anong sabi mo? Pupunta na ako. Uy, anong nangyari? Si Angel, nag-away siya sa school. Pinaiwan siya ng teacher. Pupunta ako. Ay, ako na lang. Ikaw? Sa ganyan away bata, hindi maganda kung ikaw ang pupunta. Mas mabuti kung ako na lang ang pumunta. Isasama ko na rin siya. Sige na nga. Pero huwag kang padalos-dalos. Pinaghirapan mo na makalabas. Relax na yan. Boss, umalis na si Kuya Tonyo sa shop ni ate. Sige, susundan ko siya. Tara. Angel Reyes, tinawagan ko na ang nanay mo. Kung mamamatigas ka pa, ipapauwi na kita sa nanay mo. Sa eskwelahan to, hindi namin kain turuan ang tulad mo. Ma'am Cora, siya po ang nauna. Sinabi niyang masama ang tatay ko. Di po ako mali. Si Paolo po ang mali. Mali ba ang sinabi ko? Ex-convict ang tatay mo, naka-prison. Alam ng buong klase. Huwag mong sabihang masama ang tatay ko. Mabait ang tatay ko. Mang Cora, tingnan niyo po ang ugali niya. Ang bata pa, nang aaway na. At ang sumit pa, may ugat talaga sa puno. Anak ng ex-convict. Wala talaga. Anak ng preso. Wala talagang modo. Opo, Ginoong Villanueva, kalma lang po. Angel Reyes, sumasabot ka pa? Nagmamata ka pa? Hanggang sa matikman mo ang parusa, di ka matututo. Siya po ang nauna. Minura niya ang tatay ko. Tinulak pa niya ako. Kaya... Tama na, ayokong makinig sa'yo. Hanggang di ka umamin, hahatulan kita para matuto ka. Hello po. Alam niyo po ba kung saan klase si Angel Reyes? Magulang ni Angel, no? Pasok, kanan. Yung pangatlo. Sige, salamat po. Teacher Cora, wala ka bang laman? Hindi mo masusaktan? Hindi siya matututo.
Sabihin mo, uminom ka na ba? Mag-sorry ka na kay Ginong Villanueva at kay Paolo? Hindi! Siya ang mali! Si Paolo! Huwag na lang laitin ang tatay ko! Ikaw! Mabait ang tatay ko! Siya ang pinakamabait na tatay! Sobra ka na! Ngayon, para sa tatay mo, tuturuan kita kung paano Matigas ang bibig mo, ha? Tayo din. Tigyo. Daddy! Huwag kang matakot. Nandito na si Dad. Sa kamay mo. Ikaw pa lang, walang kwentang tatay ng batang yan. Ang ayos mo, ha? Kagagalingan sa kulungan. Nandito ka para mapapansin, no? Ulitin mo. Magulang ni Angel, anong gagawin mo? Palakad sa mayayaman. Baliktad ang tama. Ang tulad mo, bagay bang maging guro? Ikaw at ikaw, subukan niyo ang anak ko. Lalabanan ko kayo. Hayokal ex-convict! Anong ipinagyayabang mo? Kala mo angas ka, ha? Sige, dito ka subukan mo. Mapapakulong kita ulit. Pero huwag kang padalos-talos. Kagagaling mo lang sa kulungan. Ano? Mayas ka. Huwag kang mang-inarte. Paolo, sa harap niya, sampalhin mo ng 2 beses. Gusto mong mamatay? Sinong mga nahas sa anak ni Kuya? Sino ka? Sino pumasok ka? Lumayas ka! Manahimik ka kung ayaw mo mamatay. Kayo po, ang tagapagmana ng Tagumpay Holdings, si Ginoong Santos po. Nagkita na po tayo sa isang party. Tagumpay Holdings? Yung may assets na daan-daang milyon? Ang pinakamalaking kumpanya sa mabuhay? Tawagin sila. Kuya Doyo! Bakit ka nandito? Di ba busy ka? Kahit busy ako, walang mas importante kay Kuya. Itong 2 pesteng nakakainis, ayusin ko muna. Ang mga has sa anak ni Kuya, naisip nyo na ba kung paano kayo mamamatay? Ginoong Santos, hindi pagkakaunawaan lang po. Makinig kayo! Pinakaya ko sa lahat ang mga tulad ninyo. Mga tauhan. Ilog para pakainin sa isda. Ginoong Santos, maawa po kayo! Ginoong Santos, wag po! Papa! Tama na. Lalo nagiging mainit ang ulo. Kuya, inapin nila ang anak mo. Itatapon ko sila sa ilog at pinagpalain pa sila. Laya na tayo. Huwag na tayong laging nasa gulo. Masama yan para sa'yo at sa kumpanya mo. Tama ka, Kuya Tonyo. Paano nang 2 to? Tama ka, Kuya Tonyo. Anong gagawin sa kanila? Nagpapalakas sa mayayaman, binabaliktad ang katotohanan. Ikaw, bagay kang maging guro? Hindi na siya magiging guro. Kaya mo ba? Walang problema, madali lang yan. Ikaw rin, may pera ka lang. Feeling mo kung sino ka na. Ang tulad niya, siguro ang kumpanya niya ay marumi rin. Imbestigahan mo. Kung may problema, ipakulong mo na. Lalo nang walang problema. Kay Kuya Tonyo. Kundi dahil kay Kuya Tonyo, nasa ilog na kayo. Salamat po, Pinapakain Kuya sa Tonyo. isda. Dahil sila. Ikaw si Angel, no? Para sa'yo. Kaibigan ako ng tatay mo. Tanggapin mo na, si Tito Victor yan. Salamat po, Tito Victor. Ang bait mo naman. Kamukhang-kamukha mo si Kuya Tonyo. Andrew, si Papa, may pag-uusapan na kami ni Tito Victor. Maglaro ka muna. Opo. Tara na. Bawal ma-iossi dito. Kuya Tonyo, alam mo bang parang ano ka la? Ano? Slave ng anak. Kuya Tonyo, para sa'yo. Anong ibig sabihin nito? Nga pala, para sa'yo to. Anong ibig sabihin nito? Di ba sabi ko na, bibigyan kita ng trabaho sa Tagumpay Holdings? Hindi ko, kakulong skola. Kasi ko lang ng tahimik na buhay. Ganon din ang asawa ko. Hindi. Kuya Tonyo, nagkakamali ka. Hindi kita ipapahamak. Kahit na ang Tagumpay Holdings noon ay nagmula sa maraming dugo at kamatayan, pero ngayon, nagbago na kami. Legal na negosyo na kami. Pero di ako malulang sa ganyan. Kuya Tonyo, ikaw ang boss ko. Ano kailangan mong matutunan? Magretiro ka na lang sa 1 buwan. May kikitain ka ng 100,000. Nakakakaya naman. Kuya Tonyo, malapit na mag-elementary si Angel. Yung tuition,
Yung bahay sa school zone, lahat yan gastos. Mag-ipon ka na habang maaga pa. Si Ate Maricel lang, napakahirap pag siya lang. Relax, lega na negosyo to. Kunin mo na. Kunin mo. Sige, salamat ha. Kuya Tonyo, magkita tayo mamaya. Mag-inuman tayo. Sa ibang araw na lang, kakaluwas ko lang. Gusto kong makasama ang pamilya ko. Sige, huwag na kitang istorbohin. Napala, para sa'yo. Nandito ang numero ko, pati kay Isabel. Kapag busy ako, tawagan mo si Isabel. Tutulungan ka niya. Sige, salamat. Ingat ha, alis na kami. Sinasabi nyo na yung walang kwentang si Antonio, laya na? Sinasabi niyo ba ang basurang si Antonio ay nakalaya na? Boss, pasensya na po. Napahiya po ako sa inyo. Magaling lumaban si Antonio. Di nyo siya kaya. Normal lang. Boss, ang nangyari, hindi pwedeng palampasin. Ako ang masusunod. Kailangan pa ba kitang turuan? Opo. Aba. Yang si Antonio, ang dami niyang nasaktang tauhan noon. Kakakalaya lang, sinaktan na naman ang mga tauhan ko. Ang utang na to, panahon ng bayaran. Boss, nandito na si Gino Mendoza. Hiwalay kayo. Boss, paano na si Antonio? Si Antonio, sa ibang araw na lang. Anong sigbi ng galing lumaban? Anong panahon na ngayon? Sa panahon to, pera musapan at koneksyon. Kapag nakasandan na ako kay Ginong Mendoza, si Antonio sa harap ko ay parang langgam. Kahit paano ko siya patayin. Alis na. Opo. Ginong Mendoza. Mami, sino po yung si Tito Victor kanina? Bakit po takot sa kanya si Teacher Cora? Dahil si Tito Victor ay parusa sa masasama, kaya takot sa kanyang masasama. Ah, ganun pala. Ang galing ni Tito Victor. Angel, yung nangyari kanina, huwag mong sabihin kay Mama ha. Sige po, hindi ko po ipapaalala kay Mama. Ang bait mo, tara na. Sigurado ka? Si Angel sa school kanina, wala bang nangyari? Ayos na, nice ka na. Mali lang ang pagkaintindi. Na pala, kumusta na si Kuya Ramon? Nasaan siya? Hoy! Pilay! Ang bagal mo! Bilis! Kayong lahat! Bilis! Dito. Sige po. Bilis! Bilis! Ang bagal nyo! Bilis! 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 Kayong lahat! Nandito ba kayo para mag-asawa lang, ha? Kalma lang, sinabi ko na. Ubabago na ako. Isa pa, malaking tulong ni Kuya Ramon sa atin noon. Sinaktan siya ni Mario. Dapat lang, dalawin ko siya. Alam ko. Kaso, hindi maganda ang lagay ni Kuya Ramon. Nagbubuhat siya sa site ng mabuhay araw-araw. Pagpunta mo bukas ng umaga, makikita mo siya. Yung detalye, tanungin mo na lang siya. Sige. Susunod! Kuya Nestor, mali yata ang bayad. Anong mali? Sa pilay mo yan, buti na at binayaran ka pa. Kuya Nestor, kahit pilay ako, pero ang dinadala ko, hindi mas konti sa kanila. Tama na!
Kunin mo na yan at lumayas ka. Ikaw na naman, ang dami mong satsat. Susunod! Tonyo, laya ka na! Tonyo, laya ka na. Pulutin mo yan. Sino ka ba? Nangangahas ka manggulo rito, ha? Mario! Kawin mo na! Tonyo, ayusin ko muna to. Magkwentuhan tayo mamaya. Mag-ingat ka sa kanila. Baka yan, relax lang. Hindi ako nagpapatalo. Bata, ang yabang mo, ah! Tingnan mo kung gagawin namin sa'yo. Sino ka? Kuya Tonyo, ganitong bagay lang. Hindi na po kailangan kayong gumawa. Utos po ni Ginong Santos na kami na po ang bahala sa ganitong mga bagay. Nagangahas kayong manggulo rito, ha? Sugod! Patayin niyo siya! Huwag kayong lumapit! Pulot ko na po. Huli na. Iho, ang liit lang ng mabuhay. Makikita rin tayo. Kailangan mo bang ituloy ito? Nung inaapi mo sila kanina, bakit di mo sinabi yan? Tonyo, tama na. Ang mabait, inaapi. Hindi pwedeng ganito na lang. Bata, makinig ka na lang sa pilay na yan. Tagumpay Holdings ang nasa likod ko. Sa isang galaw lang ng daliri ko, mapapatay na kita. Makinig ka. Wala akong pakialam kung sino nasa likod mo o anong kapangyarihan. Pag narinig ko ulit ang mga salitang yan, babaliin ko, ngipin mo. Narinig mo? Tama na. Hindi natin sila kaya. Hindi sa lahat. Hello? Isabel? Magdala ka ng tao. Punta sa site na mabuhay. Yung sinasabi mong si Isabel, yung magandang babaeng malamig sa Tagumpay Holdings, si Isabel Ramos. Magandang babaeng malamig. Hindi naman siya malamig. Parang Kailan ka pa nakilala ang kanyang tao? Bago ako makulong, kami ni Kuya Ramon ay naghirap din sa buhay. Pero kumpara sa Tagumpay Holdings, wala lang yun. Kung malalaman ni Kuya Ramon na hindi si Isabel Ramos ang kilala ko, kundi si Victor Santos, siguradong matatakot siya. Si Isabel, sa Ginoong Santos lang sumusunod. Kung mapapapunta mo si Isabel dito, tatakbo akong hubad dito ng 2 ikot. Ginong Reyes! Ginong Reyes! Tagumpay Holdings daw siya. Ma'am Isabel. Ako, kanina lang, pinagalitan mo ako. Lester! Lester! Paano ka gumagawa ng trabaho? Wala kang kwenta! Layas! Pare-pareho lang kayo! Ginoong Reyes, ang mga tao ito ay mga labas sa tauhan ng Tagumpay Holdings. Ibig sabihin, hindi sila taga-Tagumpay Holdings? At ang lakas ng loob mo na gamitin ang pangalan ng Tagumpay Holdings para manloko sa labas at gamitin pa yan para bantaan ako? Siya ang bagong vice-presidente ng Tagumpay Holdings! Naglakas loob kang bantaan siya? Ano siya? Isabel, naalala ko, sabi ni Vico dati na magiging legal na raw ang Tagumpay Holdings. Pero kung ganito lang ang mga tauhan nyo, malaking problema yan. Pasensya po, Ginoong Reyes. Kasalanan ko po ito.
Ipapatawag ko na po sila para dalhin sila pababa at turuan ng leksyon. Ma'am Isabel, sandali po. Sino nga ulit ang nagsabi kanina na kung mapapatawag ko si Isabel, tatakbo siyang hubad sa buong site ng 2 beses? Ikaw, di ba? Gawin mo na ang sinabi ni Gino Reyes. Briefa mo! Hayop kang pilay. Kasalanan mo to. Pinahamak mo ko. Marami kaya tanong sa akin, no? Karma na. Kain mo na. Sige. Bago ako makulong, si Kuya Ramon ang laging nag-alaga sa akin. Sabi niya, basta't may makakain siya, hindi niya ako papakainin. Pero ngayon, ganito na lang si Kuya Ramon. Ako naman, busog na, kain pa. Sapa na, Tonyo. Nagkakahiya. Mga kapatid tayo. Wala yan. Alam ko. Noon, nag-agawan kayo ni Mario sa quarry para nang kumita ang mga kapatid natin. Alam mo pala lahat. Kuya Ramon, akala mo ba talaga si Antonio Reyes ay isang taong walang utak at puro forma lang? Mukha ba? Sabi ni Sally, maraming nangyari sa pamilya mo. Ngayon, sa construction site ka, nagbubuhat ka araw-gabi. Dahil ba gusto mo magpa-transplant si Junjun? Nang makulong ka, nasa ospital ako nung mahigit 6 na buwan. Naubos ang lahat ng ipon ko. At sa panong yun, nalaman na may problema sa organo ni Junjun. Hindi kinaya ng asawa ko. Iniwan niya kami ni Junjun. Pero di ko pwedeng isuko si Junjun. Kuya Ramon, mama ka sa akin. Anong sabi mo? Anong sabi mo? Nung nasa loob ako, nakilala ko si Victor Santos. Siya yung tagapagmana ng Tagumpay Holdings. Dahil sa kanya, maaga ako nakalabas. At pagkalabas ko, binigyan niya ako ng pwesto. Vice President. Card. Kung papayag ka, nandito si Isabel ngayon. Papapuntahin ko siya para mag-ayos ng trabaho sa tabi ko. Asistenteng tulad niya. Mas maganda to kaysa maghirap ka sa site. Mas mabilis kumita. Opo, Ginoong Cruz. Basta papasok po kayo sa Tagumpay Holdings, bibigyan po namin tayo ng 50,000 kada buwan. Isa pa, ang binti nyo at ang organ ng anak nyo, ang Tagumpay Holdings ay mag-aayos ng pinakamahusay na doktor para agad kayong gamutin at palitan. Tingnan mo. Isipin mo. Tonyo, salamat. Pero, nangako ko kay Junjun na hindi na ako magpapasama sa mga gulo. Sinong nagsabing gulo yan? Maraming negosyo ang Tagumpay Holdings. Legal yan. Totoo. Talaga? Si Victor Santos, ang party na binigay niya sa akin ay legal na negosyo. Yung sakit ng anak ko. Mayos na po namin yan ngayon. Sige. Sa Tagumpay Holdings. Doc, kumusta na ang anak ko? Maayos ang operasyon. Sa ilang araw na pag-aayos, makakabawi na siya at magiging normal na. Salamat. Salamat po, Doc. Tonyo, salamat. Okay lang, Kuya Ramon. Tingnan mo. Ayos na si Junjun. Ikaw naman. Ako? Oo. Ginoong Cruz, siya po ang pinakamahusay na orthopedic surgeon. Tiwala po, mapapagaling ang binti nyo. Walang problema. Tonyo, masa effort. Sige na, Kuya Ramon. Kapag malakas ka na, mas makakatulong ka sa akin. Dito po, Ginoong Cruz. Salamat, Isabel. Wala po yon, Ginong Reyes. Utos po ni Ginong Santos. Problema nyo, problema niya. Gagawin ko po ang lahat. Sige. Mauna na po ako. Sige. Mukhang kailangan kong tulungan si Victor Santos. Kung hindi, laging may utang na loob. Parang
Hindi ako mapakali. Ginong Mendoza, yung usapan natin, usapan na. Relax lang. Basta't matapos mong utos ko, hindi ka magsisisi. Sige. Ingat po, Ginoong Mendoza. Alis na ako. Ingat po, Ginoong Mendoza. Ingat po. Ingat po! Boss, mapagkakatiwalaan ba yang si Mendoza? Walang hiya! Si Ginoong Mendoza sa mabuhay ay isang malaking tao. Sino ka para magduda? Pero kung iisipin, ang basurang si Antonio, matagal nang nakalaya, di ba? Ang utang namin sa kanya, panahon ng bayaran. Boss, ibig sabihin po, tipunin ng mga tao. Harapin natin ang basurang yan. Tara! lagot siya. Tonyo! Kamusta? Tonyo, okay na ako. Matutulungan na kita ngayon, di ba? May kulang pa. Ha? Teka, ano ba? Wow! Ano ba to? Isa na akong tunay na elite! Kuya Ramon, ang itsura mo, nagbago na. Ang loob, dapat din bang i-level up? Anong ibig mong sabihin? Ginong Cruz, ako na po ang magtuturo sa inyo ng business etiquette. Ako? Mag-aaral ng etiquette? Tiwala lang sa sarili mo, hindi ka papatalo sa kanila. Sige, susubukan ko. Ginong Cruz, kapag nag-toast sa bisita, ang basa mo ay dapat mas mababa ng kalahati. Ginong Cruz, sa mga importanteng okasyon, Ay, nako. Ang dami-dami naman. bilang business elite, kahit saan, dapat maayos ang pananalita mo. Ako? Ang alam ko lang dati, magdura. Wala akong alam sa pananali. Ma'am Isabel, gets ko na. Para sa inyo. Tonyo, hindi pa ako tapos sa elementary. Anong etiquette ang pag-aaralan ko? Pinapasok ni Ginoong Santos si Kuya Tonyo sa Tagumpay Holdings. Hindi ito nangyari ng basta-basta. Pero sa dalawa lang ba nila ni Kuya Tonyo, talaga kayang linisin ang maruming sistema ng Tagumpay Holdings? Mapaplansa ba nila lahat? Sige po. Ate Maricel, yung asawa mo, lumabas na pala. Oh. Lagi ko siya nakikita na nakasuit. Magalang na rin siya. Wala na yung dating aura niya. Mukhang nagbago na talaga siya. Ako na. Nagbago na talaga siya. Anong mabuti? Ako, hindi! Anong ginagawa nyo? Wala na bang batas? Hindi na ba sila makakapagnegosyo? Anong negosyo? Yang bibig mo, ha? Ikaw lang may bibig, ha? Sige pa! Patay ka sa akin! Ayo. Anong kayo? Anong patay? Layas! Anong gusto nyo? Anong ginagawa nyo? Bakit? Walang lalaki mo? Wala ang lalaki, ha? Mario, bakit ka nandito? Bukas ang pinto. May pinipili ka pa ba? Halata namang manggugulo. Hindi ko siya dapat banggain. Anong gusto mong kainin? Lulutuan kita. Kahit anong gusto ko, lutuan mo ako, di ba? Kung ganoon, ikaw na lang. Pwede ba?
Boss Mario, respetuhin mo ako! Labas na si Kuya Tonyo. Alam ko ang pinag-awayan nyo. Tingin ko, hindi mo yun naman gustong guluhin siya, di ba? Gagamitin mo siya sa akin. Noon, sinaktan niya ang mga tauhan ko. Kagagaling lang sa kulungan, binasag niya ang ulo ng tauhan ko. Sa tingin mo, siya ba ang di ako titigilan? O ako ang di siya titigilan? Pero nakatangkap na siya ng parusa niya. Minastos muna ako ng mga tauhan mo, kaya siya kumilos. Gusto na lang naming mamuhay ng tahimik. Pakiusap, hayaan niyo na kami. Ito, para po to sa kanya. Ganito lang? Akala mo madadaan mo ako? Akala mo pulubi ako? Ganito lang? Akala mo matutugunan mo ko nito? Akala mo? Tama na, huwag mong sayangin ang oras. Ngayon, tawagan mo yung basurang si Antonio. Ipapunta mo rito. Ang sabi ni Antonio, panahon ng tapusin. Pinaghirapan ni Kuya Tonyo na makalabas sa piitan. Sa ugali niya, sigurado mag-aaway sila ni Mario. Hindi ko siya pwedeng papuntahin dito. Wala si Kuya Tonyo. Kung may kailangan ka, sa akin ka na lang. Ipa, pasensya ako, pero may hangganan. Kung ayaw mong tawagan si Antonio, itong puwet, babasagin ko. Ititigil yan o tatawag ako ng pulis! Tawag! Dali! Tawag na! Patingin nga! Dali na! Mama! 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 Enjo! Mama! Dahan-dahan. Bata lang naman, di ba? Kalma lang. Naisip ko, yung anak mo sa eskwela, delikado. Kaya pinapunta ko na lang siya rito. Ganito, ayaw mo kasing tawagan si Antonio. Ang pamilya kasi dapat buo. Di ba? Tonyo, hayaan mo na ako. Anong etiquette to? At asal pa, mas mahirap pa sa pagpatay. Anong panahon na ngayon? Umunlad na ang panahon. Kailangan din nating umunlad. Tapos na ang panahon ng awayan. Hindi na yan gumagana. Akala mo ba di ko alam yan? Pero sasagutin ko lang. Sally. Antonio, tagal na. Bakit ikaw? Bakit nasa yung phone ni Sally? Hayaan mo na. Gusto kita makausap. Di ko inasahan na wala ka sa shop. Mario, binabalaan kita. Subukan mo lang si Sally. Wawasakin kita. Maniniwala ka. Tama na. Matagal na tayong magkaaway. Una nang saysay ang sinasabi mo. 10 minuto lang. Kapag di ka pa dumating, habang buhay, hindi mo na makikita ang asawa mo at ang anak mo. Bye-bye. Mario. Tonyo, sasama ko sa'yo. Huwag na. Ako nang bahala. Ako talagang target niya. Ako na lang. Pero, relax lang. Magluluto si Sally mamaya. Mag-inuman tayo mamaya. Tagumpay Holdings ako. Hindi ko kaya mga ganito. Paano kung mas malakas pa ang makaharap ko? Hindi ba't patay na ako? Relax lang. Dito ka lang at mag-aral kay ma'am. Sige ba, Ma'am Isabel? Ginoong Reyes. Ayos lang. Chino Santos, si Kuya Tonyo mukhang may problema. Angel, huwag kang matakot. Pagprotektahan ka ni Mama. Oras na. Di na darating yang si Antonio. Na lang ng interes. Mga masasama kayo! Bitawan niyo si Mama! Lumayas ka! Angel! Mama! Bitawan mo ko. Tahan! Ang babae ni Antonio, ang ganda talaga. Sino yan? Mario,
Ang pamilya ko pa. Gusto mo nang mamatay? Ang pamilya ko pa. Gusto mo nang mamatay? Antonio! Ayoko na sana pag-usapan to. Pero dahil lumapit ka pa, nagot ka sa akin. Sigat! Antonio, magaling ka lumaban. Pero anong silbi niyan? Sa ganitong buhay, utak ang kailangan. Isang hakbang mo pa, patayin ko to. Maniwala ka? Teka, huwag idumay ang pamilya. Matagal ka na nasa ganitong buhay. Di mo pa ba alam yan? Antonio, huwag mo kong turuan. Wala akong patakaran. Kung hindi, patay na ako. Ang yabang mo, di ba? Sige, magyabang ka. Pumunta ka rito para lang tapusin ang nakaraan. Bitawan mo sila. Tayo na lang. Akala mo tanga ako. Dati, di ka kinaya ng sandaang tao. Ngayon, itong mga kasama ko, di ka pa nila kakayanin. Bitawan ko ang asawa at anak mo. Akala mo, makakaligtas pa ako. So, ano gusto mo? Lumuhod ka! Yukuran mo ako ng 3 beses! Baka pang natuwa ako, pakawalan ko ang asawa mo at ang anak mo! Ikaw! Ano? Ayaw mo? Mukhang hindi mo pala mahal ang asawa mo at ang anak mo. Luhod! Tonyo, mali ako. Akala ko, kung mapapakabait lang tayo, hindi na nila tayo gagalawin. Ngayon, tama ka pala. May mga tao na di mo mapag-uusapan. Wala alam. Dahil hayop sila. Sige! Paaliw ka ba? Bitawan mo sila o may mangyayari sa'yo. Tonyo, sorry. Mario, may ipapakita ako sa'yo. Tapos, desidido ka na kung gusto mong patayan tayo. Antonio, sa lagay na to, akala mo kaya mo pang bumawi? Sige, tingnan ko nga kung ano may papakita mo. Sige. Vice Presidente, Tagumpay Holdings, Antonio Reyes. Bakit? Anong gulat yan? Akin! Tagumpay Holdings, Vice Presidente. Ngayong alam mo na kung sino ako, pakawalan mo na sila. Kundi, lagot ka sa akin. Tagumpay Holdings, Vice. Aliw ka ba? Ikaw lang? Sa mga taon, ako ay nagtatrabaho sa Tagumpay Holdings. Kilala ko mga hepe. Magpapanggap kang Tagumpay Holdings? Bata, ang lakas ng loob mo, ha? Naayos na raw ang Tagumpay Holdings. Pero ang victory launch ni Mario ay puro maduming gawain. Bakit niya sasabihin nagtatrabaho siya sa Tagumpay Holdings? Sino nga ulit ang pinagtatrabahuan mo? Matatakot ka sa sagot ko. Si Kuya Mario para sa... Antonio, niloloko mo ko, no? Hindi ko sasabihin. Kahit magpanggap kang Vice Presidente ng Tagumpay Holdings, kahit totoo ka pa, ano yun? Tandaan mo to, na yun, lalapas lang. Hulihin niyo siya! Halika na! Magbukas ka ng mata. Tingnan mo kung paano ko gagalawin ng babae mo. Ng mata at panuurin mo. Togo! Luhod! Kamay sa ulo! Lahat! Luhod! Kamay sa ulo! Huliin siya! Antonio! Niloloko mo ko, no? Niloloko mo ko, ha? Nagtino na ako. Alam kong tumawag ng pulis. Hindi tulad mo. Ikaw! Ano ikaw? Tumino ka! Sa liwanag ng araw, gagawa ka ng ganitong kalupitang gawain. Sa tingin ko, habang buhay ka na mananatili sa kulungan. Lakad! Antonio, akala mo tapos na ako? Pagkalabas ko, lahat ng atraso natin, sisingilin ko. Tarhin na! Bilis! Ayos lang ba kayo? Ayos lang. Sa pagkakakulong nila, gaano katagal sila? Huwag mo nang alalahanin yan. Pero sa lagay niya yun, pinsala sa ari-arian at tangkang panggagahasa. Kahit paano, hindi bababa sa 5...
Alis na kami. Kung may oras kayo, pumunta kayo sa task force para sa statement. Sige, salamat po. Ang tapang ni Mario. Saan kaya galing? Ang lakas ni Mario. Saan ba talaga galing? Para malaman mo, sa mga taon, ako ay taga-Tagumpay Holdings. Totoo kaya ang sinabi niya? Ang Tagumpay Holdings ang nasa likod niya. Kuya Tonyo! Papa! Angel, Angel na talaga sa inyo. Papa, di ako takot. Kuya Tonyo, ang laki ng pinagbago mo. Dati, siguradong pinaglaban mo sila. Ngayon, nandito kayo. Hindi ko na kaya makulong ulit. Kuya Tonyo, ayos ka lang? Hello po, Tito Victor! Ana! Tumawag sa'yo si Isabel. Nasaan ang mga nanakit sa hipag at pamangkin ko? Tama na. Tinala na sila ng task force. Mga walang kwenta! Ipapakulong ko sila habang buhay. Kuya Tonyo, sino siya? Hipag, di ba? Ako, si Victor Santos. Alalay ni Kuya Tonyo. Victor Santos? Ang tagapagmana ng Tagumpay Holdings? Ikaw ang tagapagmana ng Tagumpay Holdings? What? Figo na lang. Huwag kang feeling. Sally, magluto ko na lang. Mag-uusap lang kami. Sige. Ganito ito kasi yan. Nagkakilala kami sa pitan. Pinilit niya akong gawing kuya niya. Pagkalabas niya, pinilit niya akong maging vice-presidente ng Tagumpay Holdings. Hindi ko mapigilan. Kasi to, balak ko sanang sabihin sa'yo pag may pagkakataon. Pero kahit paano, ang Tagumpay Holdings ay malaking kumpanya na nagkakahalaga ng bilyones. Hay, ate. Sa paningin ko, kahit buong Tagumpay Holdings ay wala pa sa kalingkingan ni Kuya Tonyo. Tito Victor, ang mahal pala ng buhok ni Papa. Siyempre naman. Mag-usap pa kayo. Isasabay ko na si Angel sa homework niya. Tara! Sige. Kuya Tonyo, ano nangyari? Sabi mo sa akin dati na malinis na ang Tagumpay Holdings, di ba? Inais ko na yan bago ako makalabas. Siyempre, Tagumpay Holdings. Sa ganito kalaking kumpanya, may mga tauhan na hindi tapat. Normal lang yan. Pagkalabas ko, itong mga salot na to, lahat sila ipinakulong ko na. Ngayon, ang Tagumpay Holdings, lahat ng negosyo ay legal na. Walang anumang illegal na negosyo. Wala yata siyang sinungaling. Ang backer niya sa Tagumpay Holdings, siguradong may malaking posisyon. Pero ang itsura ni Vico, para hindi rin siya nagsisinungaling. Kaya siguro wala siyang alam. Bukas, dalhin mo ako sa kumpanya. Mabuti yan. Gusto ko na yan dati pa. Pero baka ma-uncomfortable ka, Kuya Tonyo. Isasama kita bukas. Hagay. Sinasabi mo na ang kuya ni Victor sa piitan ang nagkulong kay Mario. Opo, Gino Mendoza. Si Mario, marami siyang alam sa atin. Baka magsalita siya sa loob. Nitong mga taon sa likod ni Victor, ang mga under-the-table deals ko, si Mario ang gumawa sa Victory Lounge. Ngayon gusto kong umangat, kailangan ko pa ng maraming suporta. Sa puntong to, bawal siyang mapahamak. Humanap ka ng dahilan, ilabas mo siya. Opo. Victor Santos. Matagal ka nang namuno sa Tagumpay Holdings. Panahon nang bumitaw ka. Ang hinaan mo pala. Ikaw pa, ang prinsipe. Iwin ko na si Ginoong Santos. Kuya Tonyo! Isa pa! Kaya ko pa! Sige! Ikaw, may sasabihin ka ba sa akin? Natatakot ako.
Tako-san. Natakot ako kasi hirap ko nang makalabas. Tapos, dahil lang sa mga taong di kaaya-aya, makulong ka na naman. Ang ginawa ko kanina, nakita mo naman. Tsaka ngayon, may Tagumpay Holdings na tayong kakampi. Diba? Pero narinig ko na ang Tagumpay Holdings ay may mga maduming gawain. Miss Ellie, narinig na pala ang madilim na bahagi ng Tagumpay Holdings. Pero si Vico, parang wala siyang alam. Kalma lang, ang negosyo ni Vico sa akin ay lahat legal. Tsaka nakita mo naman si Vico kanina, hindi siya gagawa ng illegal. Kasama ko rin si Kuya Ramon, di mo alam, marunong na siyang mag-English. Sige, tiwala ako sa'yo. Ano ba? Nandito pa si Angel. Dad, tahalikan si Ma'am. Wala akong nakita. Tagumpay Holdings talaga. Kara. Nabaladonyo, bakit mo ako tinawagan kagabi? Pinapatawag mo yung mga dati nating kasama para magabang sa labas ng task force at magdala pa ng UV pen. Di ba mag-i-inspect lang tayo ng kumpanya? Relax lang, may plano ako. Tara, pasok na. Sige. Welcome, Ginong Reyes sa Tagumpay Holdings! Ano meron? Hindi naman ako prinsipe. Ang bongga naman ito. Hindi kailangan. Kuya Tonyo, kung gusto mo, ibibigay ko sa iyo ang buong Tagumpay Holdings. Tama na. Wala akong interes. Ipakikilala ko sila sa iyo. Sila ang mga shareholder ng Batiin niyo siya. Ginong Reyes! Ang backer ni Mario ay isa sa kanila. Di ko lang alam kung sino. Ginong Reyes, gusto niyo po bang maglibot sa loob? Ginong Santos ay naganda ng bagong opisina para sa inyo. Siya si Roberto Mendoza. Tawagin mo siyang Berto, tulad ko. Nung itayo ko ang Tagumpay Holdings, kasama na namin siya. Tiwala ko siya. Sige, tara na. Dito tayo. Kumusta na? Ginoong Mendoza, nailabos ko na siya sa task force. Sige, naiintindihan ko. Assistant Leo, anong sabi ni Ginoong Mendoza? Dapat alam mo, abala si Ginoong Mendoza, di ba? At nagpapasaway ka pa sa ganitong oras. Kasalanan to ng walang kwentang si Antonio. Sobra na siya. Tama na. Ayokong makanya sa mga pinagsasabi mo. Sabi ni Ginoong Mendoza, may ilang bigatin galing Kapitolyo na pupunta sa Mabuhay. Bantayan mong mabuti sila para to kay Ginoong Mendoza na makuha ang kontrol sa Tagumpay Holdings at hawak niya. Asahan niyo po, Assistant Leo. Sa mga utos niya sa akin noon, hindi ba't lagi ko namang natutupad? Sana nga. Kung hindi, di ako mag-aalala sa Mabuhay River. Magkaroon ng isa pa. Opo. Malinaw po. Kuya Tonyo, o ano sa tingin mo sa opisina mo? Malaki, no? Tama na. Magtrabaho na kayo. Sige, tara. Kuya Tonyo, ano to? Ano? Kuya Jose. Kuya Tonyo, ano sa tingin mo sa opisina? Ayos lang. Sana kung may mga magagandang assistant pa. Si Tonyo Jr. talaga. Pero lang, gabay agad. Walang kwenta.
Isang spoiled brat. Isang Tonyo Jr. Tingnan natin kung anong kaya ninyong gawin. Mukhang si Mario ay tuloy ang plano. Kuya Tonyo, bakit may bag sa opisina? Hindi ko talaga alam. Mukhang ang Tagumpay Holdings mo ay butas na butas na. Kuya Tonyo, relax lang. Aalamin kong lahat at magkakaklaro. Paano mo alamin? Wala ka ng Shenso, no? Tingnan mo to. Tingnan mo. Ano yan? Ito... Kita mo na, yung mga nanakit sa pamilya ko kahapon, laya na sila. Pinabantaan ko naman sila ng mabuti. Sabi mo sa akin dati na malinis na ang Tagumpay Holdings, di ba? Kung ganun, ang mga tauhan mo ay may mga ginagawang madumi pa rin. Imposible! Pagkalabas ko, inutos ko na natapusin ang mga peste. Baka naman ang mga yan ay mga panakip lang para malito ka. Akin na ang listahan ng mga hepe ng Tagumpay Holdings. Kuya Tonyo, gusto mong... Hindi pwede. Si Isabel nang bahala dyan. Kayo ni Isabel, hindi kayo ligtas. Maraming mata ang nakatingin sa inyo. Kaya kailangan nating alamin kung sino ba talaga ang nasa likod nito. Isa pa, binabayaran mo ako ng malaki. Hindi ako mapapanatag kung di ko to aayusin. Ano ibig mong sabihin? Nagkamali nang sabi si Mario. Anagad lang siya ng nasa likod dito. Victory Lounge. Ito ang susi. Mga boss, magiinuman po kayo? Ang pinakamaganda nyo, iparating nyo. Sige po, dito po. Kuya Tonyo, Kuya Ramon, nasa loob na kami. Sandin, yun lang ang plano. Maaasahan ba ang mga tao to? Relax lang, Tonyo. Itong mga to, mga bagong muka. Di sila kilala ng mga tauhan ni Mario. Tsaka, alam nila lahat ang kwento mo na laban sa sanda ang tao. Idol na idol ka nila. Kaya sigurado yan. Ang problema kasi, si Mario, mukha siyang prangkat. Pero napakatalino niya. Baka mahuli sila. Baka di na sila makalabas. Hiwala ako sa kanila. Walang problema. 3-6! 5-6! 5-6! Hello po, boss. Po ang mga babae. Papasukin ko na po sila. Sige. Pasok po. Tawagin niyo si boss? Hello po, boss. Boss. May napili na po ba kayo? Di ba sinabi ko na sa'yo, yung magaganda. Ano ba, sa Victory Lounge nyo, lahat ba ng babae rito? Pangit. Tawagin mo ang boss mo. Kalma lang po, boss. Ganito po kasi. Si Boss Mario po, may importante pong bisita. Hindi po siya makalabas. Ako na po. Magpapalit po ako. Itong inumin po, parusa ko na po sa sarili ko. Okay po ba? Sige. Pero pag di pa rin ako kontento, lahat ng binigay ko sa'yo, ibabalik mo sa akin. Kapag nagpalit ako at di pa rin ako kontento, lahat ng binigay ko sa'yo, ibabalik mo sa akin. Relax lang po. Mas maganda po ang susunod. Tara na. Kayong dalawa, bantayan ang manager. Lalabas na ako. Ginong Villanueva. Tagay! Ginong Lim. Sabay! Kuya Tonyo, Kuya Ramon, nahanap ko si Mario. Nag-aalok siya. Makukuha mo bang litrato ng kasama niya? Oo.
Itong pera, kunin mo muna. Uy! Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Takot! Teka, Tonyo. Nasaan ang room 789? Naliligaw ako. punyeta! Nandito na ako, di pa rin niyo ako sinusundo. Bilis. Ginong Villanueva, Ginong Lim, mag-enjoy muna kayo. June! Nandito na ako! Punyeta! Parang miss tong Victory Lounge. Naliligaw ako. Andito na ako. Anong problema? Wala po, Boss Mario. Nagkamali lang po ng kwarto. Tara, tara! Ayos lang ba kayo? Ayos lang, Kuya Tonyo. Nakuha na namin ang litrato. Sige, lumabas na kayo. Mag-ingat kayo. Sige, lalabas na kami. Lahat! Ibigay nyo ang mga cellphone nyo. Ako na, hintayin mo ako sa kotse. Pero, teritoryo to ni Mario. Kailangan natin ng backup sa labas. Babawiin ko sila. Sige. Mga tol, akin na ang mga cellphone nyo. Anong cellphone? Hindi ko maintindihan. Mukhang ayaw pa rin sumuko, ha? Nagtataka lang ako. Magkanong bayad sa inyo? Para sa teritoryo ko pa. Gawin to. Anong sinabi mo? Hindi ko maintindihan. Sige. Pata. Anas mo, hintay lang. Ang mga ngipin nyo, babalatan ko isa-isa. Tingnan natin kung matigas pa rin ang bibig nyo. Idikit nyo sila sa mesa. Apa! Anong gagawin nyo? Pata, isa pang pagkakataon. Ang cellphone, ibigay mo. Imposible. Ayaw mo talagang sumuko, ha? Sige. Kuya Jun! Tigil! Anong ginagawa mo rito? Alis. Kuya Che. Mga hampas lupa. Babugin kayo? Marurumihan lang kamay ko. Kuya! Ha! Assistant Leo. Wala. May konting problema lang. Kaya ko to. Relax lang. Sige. Opo. Relax lang. Kayong mga to, ilabas ang mga phone. Linisin nyo. Itong mga to, itapon sa Mabuhay River. Pagkain sa isda. Kuya! Yun! Tara! Tanggi na, ikaw na naman. Anong gusto mo? Wala nang makakapigil sa'yo. Ako. Sigurin nyo! Antonio, kapag pinatay mo ko, hindi ka rin makakalabas dito. Tige. Huwag. Silang lahat. Pakawalan mo na. Kuya Tonyo, ikaw. Mauna na kayo. Bilis.
Antonio, may mga bagay na hindi natin sakop. Yung bata, kapag kumalat yung litrato, patay tayong dalawa. Tama na. Talin mo ako sa kwartong bayan. Anong sabi mo? Matagal na magkakaaway. Alam ko ang mga ugali mo sa mga ginagawa mo. Hindi ka mag-iwan na ebidensya. Sa mga ginawa mo, wala bang ebidensya? Antonio, makinig ka sa akin. Ay padilit mo sa kasama mo yung mga litrato. At ituring natin walang nangyari. At pangako, tayo na lang, magkahiwalay na tayo. Payag ka? Isa pa, at puputulin ko yung leeg mo. Sige. Alis! Alis! Tahan. Halika, ilabas mo ang libro. Antonio, ipipilit mo pa ba to? Ayoko nang makinig sa'yo. Dali. Sige, hintayin mo. Antonio! Patay ka! Lumabas! Kasalanan mo. Dapat lang. Wala nang batas sa mga to. Rico, nakuha ko na sa kanyang litrato. Wala na rin ang Tagumpay Holdings, pero may problema ako. Hatid mo ko. Sa oras na to, si Mario, siguro naayos na niya ang mga taga-Kapitolyo. Kumusta na si Mario? Normal lang po, Ginong Mendoza. Sa araw na yon, kakampi niyo po sila. Mabuti. Ang mga direktor, naayos na rin sila, di ba? Opo. Victor Santos, ingatan mo na ang huling araw mo bilang prinsipe ng Tagumpay Holdings. Assistant Isa, ginawa ko na ang sinabi mo. Tingnan mo, Assistant Leo, nung naplano kayo ni Gino Mendoza, nagisip ka ba na darating ka sa ganitong... Huwag kang magsumbong. Bagong board meeting bukas, huwag kang aalis. Sige, naintindihan ko. Kamusta ka, Tonyo? May mga bumaipin. Sabi ng doktor, ngayon, puro pustiso na. Hay, ikaw? Ayos lang. Kuya Tonyo. Pasensya na, kapatid. Ayos lang, Kuya Tonyo. Wala to. Relax lang. Nakausap ko na si Vico. Babawi sa inyo ang Tagumpay Holdings. Hindi kayo pababayaan. Kayong lahat. Salamat, Kuya Tonyo. Sa oras na to, si Vico at ang mga board member, siguradong napag... Ang usapan, alam niyo na. Alam kong si Roberto Mendoza ay kinakusap na kayong lahat. Ngayon, panahon ng pumili. Hello po, Gino Mendoza. Nagkamali ba ako ng nakita? Si Ginoong Mendoza, ang sumakay sa elevator ni Ginoong Santos.
nandito na si Mendoza. Wala talagang utang na loob. Hindi ko akalain na siya pala ang matataksil sa akin. Bago babagsakin, dadaan muna sa kasakiman. Maraming bagay ang nakatakda. Kuya Tonyo, ang lalim na ng mga sinasabi mo ha. Alalim mo. Kumusta na si Mario? Maraming kaso si Mario sa task force at kasama pa ang gulo nila ni Mendoza. Kahit 10 beses siyang bitayin, kulang pa. Tsaka siya ang bumaril sa'yo. Self-defense yun, wala kang sala. Kung bilang parang di mahalata ni Mendoza, binigyan ka na sana ng paranal ng task force. Si Mendoza na ang susunod, di ba? Oo. Sige. Tingnan natin ang palabas niya. Sinong Zamora? Mamaya, kayo nang bahala. Of course, ang problema, Ginong Mendoza, mga 10 minuto na lang, nasa Tagumpay Holdings na kami. Ngayon, tiyak na maupo ka sa pinakamataas na pwesto sa Tagumpay Holdings. Sige. Paso. Gino Mendoza, magsisimula na ang board meeting. Sige. Kakaiba. Nasaan si Leo Hernandez? Bakit hindi ko siya makontak? Haya na. Wala na ako magagawa. Handa na ang lahat. Victor Santos, sana makayanan mo ang sorpresang nandito na kayo. Itong mga to, baka nag-aatrasa na sila. Panatag lang kayo, may salita ako. Ang mga pangako ko, tutuparin ko. Si Ginoong Santos. Ano nangyayari? 2 minuto na nagsimula ang meeting. Bakit wala pa siya? Kung ganun, simulan na natin. Ginong Mendoza, hintayin na lang natin. Wala si Ginong Santos, hindi tayo makakapagsimula. Sino nagsabing wala si Ginong Santos? At di tayo makakapagsimula. Wala si Victor Santos, pero ang ibang direktor ng Tagumpay Holdings nandito na, di ba? Pero... Bukas, sundin niyo muna si Mendoza. Gusto ko rin makita kung anong pakana niya. Susunod kami kay Ginoong Mendoza. Narinig niyo? Ikaw, bakit ka nakaupo dyan? Di ba pwesto yan, Ginong Santos? Oo nga. Ang lakas ng loob ni Ginong Mendoza. Hindi niyo ba alam? Pagdating ni Ginong Mendoza kanina, sa elevator ng tagapagmana ang sinakyan niya. Tingin ko, may malaking mangyayari ngayon. Alam ko. May mga tanong kayo? Ako nakaupo sa pwestong to. Ang sasabihin ko sa inyo, sa pagpupulong ng board, si Victor Santos ay hindi na angkop bilang chairman ng Tagumpay Holdings. Alam ko, itong balita mahirap tanggapin. Pero mula ngayon, ako, si Roberto Mendoza, ang bagong chairman ng Tagumpay Holdings. Tama bang narinig ko? Anong sinabi ni Ginong Mendoza? Sabi niya, mula ngayon, siya na ang chairman ng Tagumpay Holdings. Agaw pwesto to! Nasaan si Ginoong Santos? Bakit wala siya? Hindi na darating yung mayabang na yan. Ngayon, ako na ang magpupulong. Walang tigre, kaya unggoy ang hari. Wala lang si Ginong Santos. Sa ilang minuto na, iba na ang may-ari ng Tagumpay Holdings. Board meeting to ng Tagumpay Holdings! Bakit kahit sino-sino pwedeng pumasok? Ang galing mo talaga. Sa totoo lang, hindi ko inakala na ang gusto nga gawin ng Tagumpay Holdings ay ikaw pala. Victor Santos, pinagbigyan ko lang ang lahat. Sa pagkakakulong mo lang, naging duwag ka na. Tagumpay Holdings. Paano naging ganito kalakas? Ikaw, alam mo yan, di ba? Ngayon, ang pinakamagandang negosyo, itatapon mo para maging legal
At kami, magugutom na lang. Kahit bumagsak pang Tagumpay Holdings, wala kang pakialam. Victor Santos, ang damot mo talaga. Ako? Madamot? Kung madamot ako, naging director ka pa ba? Kung madamot ako, nagkaroon ka pa ba ng shares? Yung sinabi ni Ginong Santos, nagpapaalala sa akin. Kaya salamat na lang sa kabaitan ng dating chairman. Nung itatag ang Tagumpay Holdings, binigay niya ang karamihan ng shares. Kung hindi, wala rin akong tsansa na maupo sa pwestong to. Anong ibig mong sabihin? Sa'yo, 30% lang. Tame, 60%. Nakausap ko na ang ibang direktor at shareholder. Palayasin ka. Ginoong Mendoza, paano mo nasabing ang mga direktor at shareholder ay kakampi mo? Siyempre! Sabihin niyo mismo kay Ginoong Santos na hindi kayo nagkakaisa. Kayo. Ginoong Mendoza, sa tingin ko, ang Tagumpay Holdings, si Ginoong Santos ang nagtayo. Ang gagawin natin, hindi maganda. Ganito ba ang iniisip ninyo? Sige. Mga taksil! Magsisisi kayo! Ngayon, sa Tagumpay Holdings, wala ka ng 10%. Sa pwestong yan, tumayo ka na. Ginong Santos, akala mo ba sigurado ka na mananalo? Baka naman. May ibang alas ka pa. Kayong lahat, sa board meeting ngayon, may muna espesyal akong imbitado para makinig. Si Ginoong Zamora at si Inspector Quintos. Itong mga to, sa TV lang natin nakikita. Hindi ba kami nakakagulo sa inyong board meeting? Di ko akalain na kayong dalawa ay magiging protector ng iba. Ginong Santos, iba ng panahon. Bakit ka pa nagpupumilit sa kapangyarihan mo? Sa tingin ko, ibigay na lang ang Tagumpay Holdings kay Berto. Tiwala ako, sa pamumuno ni Berto, mas uunlad pa ang Tagumpay Holdings at lalong magsisikap. Di ko akalain. Kakampi pala nila si Berto. Ginong Santos, sa tingin nyo, anong masasabi nyo sa sinabi ni Inspector Quintos? Kung di pa lang may ebidensya si Kuya Tonyo, ang pagdating nila ay siguradong wala na akong laban. Si Ginoong Zamora, di ba? Sino ka? Anong pakialam mo kung sino ako? Anong pakialam mo? Ano ngayon? Di kayo binigyan ni Ginong Santos, kaya galit kayo? Walang galang! Antonio! Isa ka lang ex-convict at ganyan ka sa Ginoong Zamora. Isang salita lang ni Ginoong Zamora at tapos ka na. Ang napapahamak niyon ay kayo. Ginong Santos, payagan mo ba ang mga tauhan mo na ganito kausapin kami? Ang yabang ninyo sa teritoryo ng iba. Siya ba kayo, mga Diyos? Kuya Ramon. Suka! Dapat matagal na to. Sobrang pigil ko na. Sinaktan mo ko? Hoy, tanda! Ikaw nga minubugbog ko! Nagtatago ka pa, ha? Sino ka? Victor Santos! Kaya ka na mismo ang kalaban namin, ha? Kayong dalawa, sa sarili niyo muna. Kung ayaw mo malaman, huwag mong gawin. Hindi lang dito may kopya. Pinadala ko rin. Malapit na. May nagsumbong sa amin. Ginagamit niyo ang inyong posisyon para lumabag sa batas. Sumama na kayo sa amin. Dalhin sila. Vito Santos! Roberto Mendoza, ayon sa ebidensyang hawak namin at sa pagturo ng assistant mong si Leo Hernandez, sangkot ka sa maraming krimen. Ayon sa batas, itatransfer ka sa pinakamalapit na piitan. Ang parusa mo ay bitay. Hindi ganyan! Gumato lahat ni Mario de la Cruz! Wala akong kinalaman dito! Santos! Pakiusap, iligtas mo ko. Ayokong mamatay. Di ba sabi mo ang kahinaan ko raw ay ang pagiging tapat? Sa tingin mo, sa tulad mo, magpapakumbaba ako? Victor Santos! Kasalanan mo to! Kung di dahil sa'yo, di sana ako magkakaganito. Mamatay kang masama! Ginong Santos, salamat sa tulong. Salamat sa inyo.
Sa board meeting na to, may isa lang akong sasabihin. Mula ngayon, ang Tagumpay Holdings ay bawal na ang anumang krimen. Kung may mga ahas, si Roberto Mendoza ang magiging aral ninyo. Tapos na. Kuya Tonyo, maraming salamat talaga. Kundi dahil sa'yo, sayang lang ang mga taon ng pagsisikap ko. At ang Tagumpay Holdings, sa pamumuno ni Roberto, ay mapupunta sa maling landas. Isang beses na kuya, habang buhay na kuya. Sabi mo yan, kapag nahihirapan ng kapatid, hindi ba't dapat tumulong ang kuya? Tsaka, binabayaran mo ako ng malaki kada buwan. Kung di ako gagawa ng kahit ano, mababahala ako. Nga pala, hindi ba't nahuli na si Roberto? May bakanting pwesto sa board. Bakit di na lang... Teka, mas mabuti na mabahala na lang ako. Teka, Kuya Tonyo, saan ka pupunta? Nitong mga araw, ang Tagumpay Holdings ay nagkaproblema. Di ko na napasama ang pamilya ko. Hinihintay na ako sa hapunan. Alis na ako. Kain na. Ginoong Santos, alis na rin ako. Saan ka pupunta? Oras na. Oras na. Mama, uwi po ba si Papa para maghapunan? Si Papa ay abala lang. Pagkatapos niya, lagi sasama kay Angel Talaga po? Oh. Siyempre. Wow, Papa! Regalo po ba to para kay Angel? Ang bait ni Angel. Lagi na si Papa bibigyan ka ng regalo. Best si Papa! Sige Angel, nandito na si Papa. Maghugas na't kumain na. Tonyo, yung sa Tagumpay Holdings? Okay lang. Ayos na lahat. Selly, pasensya na. Nag-alala ka na naman. Huwag kang mag-alala. Mula ngayon, lagi na ako makakasama ninyo. Mabutit, ayos na. Selly, mahal kita. Bad si Papa, habang wala si Angel, nang agaw kay Mama. Gusto rin ni Angel ng kiss. Sige, isang kiss.